Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito si Carlo de la Peña para sa buong detalye. Mahigit 2 buwan na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12. Kaya't lalong umiinit ang labanan sa pangangampanya. Walang tigil ang mga kandidato sa pagsuyod sa iba't ibang lugar. Sinisikap makuha ang tiwala at boto ng mga Pilipino. Lahat ng strategiya, gamit na gamit. Mula sa personal na pagbisita hanggang sa malalaking rally para matiyak ang kanilang panalo. Narito ang pinakabagong kaganapan sa kanilang kampanya sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Quezon City kung saan nag-motorcade si Senator Francis Tolentino. Nakadaupang palad naman ni Senator Bong Revilla Jr. ang mga overseas Filipino workers sa Singapore. Si Erwin Tulfo naman nag-ikot sa Caloocan City. Si Senator Amy Marcos nakapanayam sa isang local radio sa Davao City. Lumibot naman sa Laguna sina Ariel Querubin at Bonifacio Busita. Nasa Iloilo City naman si Bam Aquino. Si Senator Pia Cayetano nakadaupang palad ang mga taga Mandaue City, Cebu. Nitong Sabado nag-motorcade naman sa Makati City si Gringo Honasan. Nasa Candon, Ilocos Sur naman si Camille Villar. Sa kanyang social media rin nangampanya si Roberto Balyon. Pinasalamatan din niya ang kanyang mga taga-suporta sa Zamboanga, Sibugay. Nasa Bacolod City, Negros Occidental naman si Mar Valbuena. Si Eric Martinez nakipagkamustahan sa kanyang mga kababayan sa Valenzuela City. Samantala, ang PDP laban senatorial candidates naman ay bumisita sa Hong Kong. Kabilang dito sina Pastor Apollo C. Quiboloy. Bakit po tumatakbo si Pastor Apollo C. Quiboloy? Gusto niyang depensahan ang religious freedom, gusto niyang maging boses ng mga taong walang kalaban-laban at gusto niya na siya ang iyong boses doon sa Senado. Attorney Jimmy Bondo. Ang paniniwala ko, ang dahilan ko sa pagtakbo ay nakaugat po sa panalangin, hindi po sa politika. Senator Ronald De La Rosa. From the bottom of my heart, I would like to thank everyone. Lahat ng OFW sa buong mundo, particularmente na dyan sa Hong Kong, sa inyong pagtulong sa akin. Senator Bongo. Sa totoo lang po, kami ang dapat magpasalamat sa inyo dahil kami po isang probinsyano na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Attorney J.V. Hinlo. Nasa harap po ninyo bilang representante ni Attorney J.V. Hinlo. Attorney Raul Lambino. Inaamin ako na bumili ako ng suka. Siniguro kong suka ang aking binili, hindi druga! Rodante Marcoleta. Salamat po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakataong ibinigay niya sa atin para magkita-kita tayo sa araw na ito. Attorney Vic Rodriguez. Ang suka ang kalaban ng peking ginto at ang suka ang tutugis at magtatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino. At Philip Salvador. Ako po si Philip Salvador. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista, Pilipino, na nagmamahal sa sambayanang Pilipinas. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SM9 News. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Carlo de la Peña, SM9 News.